Okay, praise the Lord. At palapakan po natin ang ating pinakaman na Panginoon. At mga minamahal kong mga kapatid, hinihiling ko na po na tayo po ay tumayo. Tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos, aral. Ito po ay dadalhin po ng ating pong tagapagsalita sa mga pagkakataong ito. Ating pong beloved preacher, Father Rex Marquez. Amen. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay mga anak. Ako po mapagpalang Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga gandang pangalan ng mga Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga oras na ito na nilamisan mo ang unang yung tunay yung banal na gawain. Salamat, Mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At sa mga oras na ito, Mahal Panginoon, hinihingi po namin muli ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan sa pag-aaral namin ng iyong salita. Lagisan niyo po ito, Mahal na Panginoon, at buksan niyo po ang pangunawa ng bawat nakikinig. Alisin niyo po ang sagamang hadlang sa matamis at pangarapang naman ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Everybody, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo pong mga minamahal ay makabalik na sa ating pong mga kinaupuan. At bago po sa aming pagpapatuloy, mga minamahal, tayo po'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ganoon din po mga minamahal, po po'y nagpapaabot na isang pagbati na magandang tanghali na po sa ating pong beloved pastor, pagkamat wala po siya dito. At ganoon din po sa kanyang mahal na asawa, kanilang mga anak, manugang at apo. At sa lahat po ng mga baguhan, welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga datihan, magandang umaga, tanghali, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal kong mga kapatid, ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat po, makinig po tayo, hiningi po ng bawat isa, ay makinig po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat wala po ang ating pong beloved pastor sa lugar na ito dahil andun po siya sa lugar ng Iloilo, dinalaw din po niya mga minamahal yung gawain ng mahal na Panginoon doon. Amen? Pero huwag po kayong malungkot mga minamahal kong mga kapatid. Wala man po ang ating beloved pastor dito, ang mahal na Panginoon kahit minsan hindi po yan mawawala. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nakita niyo mga minamahal kong mga kapatid kung paano kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan, nakita niyo yung mga nanginginig, umiiyak. Yan po yung pagkilos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal kong mga kapatid kung paano puspusin ng isang tao na naglilingkod sa Diyos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumutulog yung kanyang luha, umiiyak sa kagalakan dahil naramdaman niya ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa lang pong patunayan, mga minamahal kong mga kapatid, na ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry ay nasa buong katotohanan. Dahil kung saan, mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos, saan lumalakip ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, andun ang totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag po tayong mag-alala, mga minamahal. Maiksik lang po yung ating pag-aaralan. Siguro ito'y tatapusin po natin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Diyos, doon po ito magtatapos. Amen? Dito po ang mga minamahal, pag-aaralan po natin sa oras na ito. Kung paano po mga minamahal ang isang tao ay nadadapa, ang isang tao ay nagkakamali. Wala po ito pinagkaiba doon sa aral na dinala ng ating beloved preacher nung nakaraang Biyernes. Overnight prayer. Amen. Hindi ko po alam bakit nagkapalilo. Siguro, kalooban ng Diyos. Maaring, ang ilan sa atin dito, merong mali sa buhay niya. Maaring habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, merong pagkadarapa sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos sa oras na ito, ayusin yung buhay mo. Gusto ng Diyos sa oras na ito, ayusin yung paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito mga minamahal, kalooban ng Diyos, siguro na halos magkapareho. Amen. Palampakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang ating pag-aaral ng mga minamahal, pamagatan po natin ang mabisang paraan para tayo ay makabago. Amen? Dahil lahat po ng tao, mga minamahal kong mga kapatid, kahit Kristiyano ka, mainit kang naglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon, darating at darating sa buhay mo na ikay manlalamig. Darating sa buhay mo na ikay madarapa. Darating sa buhay mo na ikay manghihina sa paglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Maging sa paguhan, mga minamahal, mararamdaman yan. Amen? Dahil yan ay nakasaad sa banal na kasulatan. Ganito mo ang sinasabi, mga minamahal ko mga kapatid, aklat po ng awit, 37, 23 hanggang 24, at ihanda po natin ang Kawikaan 24:16. Pakibasa po sa Tagalog na lang po. Sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 37, talata po ay 23. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y matuwid, mabuwad, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. Panampakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakisunod po yung sunod na talata. Kawikaan 24:16. Aklat po ng Kawikaan, kabanatang 24, talata 16. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapto at bumabangon muli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasukwanan. Amen. Panampakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay at malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapauna ko na po sa inyo, mga minamahal ng mga kapatid, na ang mensahe ito ay huwag po natin gamitin para sa ating pagkatapa. Huwag natin gamitin sa ating paglayo sa Diyos. Huwag natin gamitin sa ating panulalamig o panglulupay-pay. Amen? Sapagkat sinabi ng talata, mga minamahal kong mga kapatid, na kahit isang taong matuwid, may tendency na ito ay madarapa at madarapa. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Baka sabihin natin, malakas ako ngayon. Bukas, mahina tayo. Baka sabihin natin, mainit ako ngayon naglilingkod sa Diyos. Pero bukas, nalalamig ka na. Ito po, mga minamahal ko mga kapatid, ay nangyayari at nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Na ang isang Kristiyano, dadaan at dadaan sa panlalamig, panlulupay-pay, panghihina, pagkakalisok, o pagkatapa. Pero ang pinakamaganda, mga minamahal na ating napakinggan, yung taong matuwid, bagamat siya'y nadapa, siya ay bumabangon. Amen? Bagamat siya'y nadapa, siya ay binabangon ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yun po yung taong matuwid. Hindi siya naging matuwid dahil hindi siya nagkakasala. Hindi siya naging matuwid dahil hindi siya nadarapa. Naging matuwid siya, mga minamahal, sa harapan ng mga Panginoon. Kapag siya nagkakasala, itinutuwid niya yung kanyang pagkakamali. Pag siya'y nadapa, siya ay bumabangon. Kaya naging matuwid, mga minamahal kong mga kapatid, ang taong ito. Ito ang ating tutularan, mga minamahal kong mga kapatid. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, marami po tayong halimbawa na makikita dito. Marami po tayong makikita dito, mga minamahal, na bagamat sila'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakaranas rin po sila ng madapa, nakaranas silang mahulog, manlupay-pay, matalisod. Tingnan po natin, mga minamahal, si Haring David. Si Haring David, isang lingkod ng Diyos, pero siya ay nahulog. Amen? Siya ay nagkamali, nalihis po siya, mga minamahal, mga kapatid. Si Samson, tingnan po din po natin si Samson, mga minamahal. Si Samson nahulog din, nalihis din po siya, mga minamahal. Nagkamali din po siya. Si Haring Solomon, ganun din po, mga minamahal kong mga kapatid. Pero ang pinakamaganda dito, mga minamahal, bagamat sila ay nalihis na tapa, sila ay bumangon. Amen? Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya napakahirap po, mga minamahal kong mga kapatid, yung ikaw ay manatili sa iyong pagkalihis. Yung ikaw ay manatili sa paggawa ng iyong kasalanan. Manatili ka na ikaw ay nadapa, hindi ka bumangon. Nanatili ka dyan, delikado po yan, mga minamahal ng mga kapatid.
Sapagkat kung ikay mananatili dito, ang sabi ng banal na kasulatan, yung kasalanan na yan ay wala ng haming pang natitira. Amen? Pakibasa po ang aklat ng Hebreo, 10:26. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 26. For if we sin willfully, after that we have received knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Amen sa Tagalog po. Sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 10, talata po ay 26. Sapagkat kung ang sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hay natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay at malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang talata mga minamahal. Ang sabi dito, kung ating sinasadya ang ating pagkakasala, simula na malaman mo ang katotohanan, wala nang haming matitira pa tungkol sa iyong kasalanan. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, napapakinggan mo dito na bawal gumawa ng kasalanan at ito'y ginawa mo ng paulit-ulit, yung kasalanan mo, wala nang haming matitira pa. At ang naghihintay sa iyo, yung apoy ng impyerno. Amen? Naririnig mo, mga minamahal, na masama ang uminom ng alak, pero ikaw ay umiinom ng alak. Naririnig mo, mga minamahal kong mga kapatid, masama ang manigarilyo, nagpapatuloy ka sa paninigarilyo. Naririnig natin dito, mga minamahal kong mga kapatid, na masama ang magsyamo, magmariwana, pero ikaw ay nagpapatuloy sa mga ganyang gawain. Ang sabi ng banal na kasulatan, wala nang hanging matitira pa tungkol sa iyong mga kasalanan. Naririnig natin, mga minamahal kong mga kapatid, na bawal sa Panginoon ang lumibang ka ng araw ng linggo, pero ginagawa mo. Paulit-ulit mong ginagawa. Mahal na kapatid, sa oras na ito, maaaring may gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Itama natin ang ating pagkakamali. Kaya napakagandang paraan, mga minamahal kong mga kapatid, na pag ikaw ay nadapa, bumangon ka sa iyong pagkakadapa at huwag kang mananatili sa iyong kasalanan. Huwag kang mananatili sa iyong pagkadapa. Amen? Sa banal na kasulatan, napakagandang example nito, mga minamahal kong mga kapatid. Yung kasaysayan ng alibughang anak. Na kung saan, mga minamahal, kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang ama at siya'y nagpatalayo-layo at namuhay ng ayon sa kanyang sarili. Basahin na lang po natin, mga minamahal. Aklat po ng Lucas 15:11 hanggang 24. From the book of Luke, chapter 15, verse 11. And he said, a certain man had 2 sons, 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living, 13. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with ruthless living, 14. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want, 15. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine, 16. And he would fain have filled his belly with the hunks and that swine did eat. And no man gave unto him, 17. And when he came to himself, he said, How many herd servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. 18. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. 19. And am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy herd servants.
20. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had a compassion and ran, and fell on his neck and kissed him. 21. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. 22. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. 23. And bring hither and fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. 24. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal sa Panginoon sa Tagalog ko. Sa aklat po ng Lucas, kabanatang 15, talata 11. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi ng kanyang ama na bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang naukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw, at pinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at doon pinagsaya ang kanyang kabuhayan sa patubing pamumuhay. At nang magukol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyaon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain niyaon, at sinumpuni niya siya sa kanyang mga barang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang magsog ang kanyang tiyan sa mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Tatapos nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako nito'y namamatay sa gutom. Pagtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo kong tulad sa isa sa iyong mga alilang kubahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Tatapos samantalang siya'y malayo pa sa kanya, nasa malayo pa siya, ay natanawa na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap siya sa leeg, at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Tatapos sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal, at isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay, at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinakamatabang kuya, at inyong patayin, at tayo magsikay at mga duwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nagpasimulang mga katuwa. Amen. Bigyan natin yung buhay at malakas na palakpakan natin pinababa ng Panginoon. Napansin po natin mga kapatid dito, yung kasaysayan ng alipughang anak, siya po ay nalihis. At sa kanyang pagkalihis, mga minamahal kong mga kapatid, nang simula na matanggap niya yung kanyang mana sa kanyang mahal na ama, siya ay lumayo sa kanyang ama, nabuhay ng ayon sa kanyang sarili. At nang maubos mga minamahal kong mga kapatid, yung kanyang kayamanan ay pinamana sa kanyang mahal na ama, naghirap po ito mga minamahal kong mga kapatid. Nagtrabaho siya bilang isang taga-alaga ng baboy sa lugar na kung saan doon siya pumunta. Nakita niya mga minamahal yung mga baboy kumakain ng ipa. Dahil siya gutom na gutom, ang gusto ng alipughang anak, gusto niyang kumain ng ipa.
Subalit ang sabi sa ating nabasa, walang tao na magbigay sa Kanya kahit lang iba. Kaya nung oras na yun, mga minamahal kong mga kapatid, nakapag-isip-isip itong alimughang anak na doon sa amin, sabi niya, kahit alipin, masasarap ang kinakain. Doon sa amin, kahit alipin, kumpleto ang kanilang pangangailangan. Samantalang ako na nandirito, ako'y anak, mamamatay ako dito sa gutom. Ngayon din, sa oras na ito, tatayo ako. Yun ang sabi niya. Yun ang magandang narinig natin, mga minamahal. Sa oras din ito, tatayo ako, babalik ako sa aking ama, hihingi ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan, itatala ko ang pagkakamali na aking nagawa. At nung oras na yun, mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi niya, kahit hindi na ako ituring na isang anak, kahit ako ituring na isang alipin, babalik ako sa aking ama. Itinalaman niya ang pagkakamali ng mga kapatid. At dahil yung kanyang ama, sabik na sabik sa kanyang anak, hindi siya itinuring alipin. Bagkos sinutusan niya yung kanyang mga alipin na humanap ng magandang kasuotan at isuot sa kanyang mahal na anak. Kahit nagkasala ang kanyang anak, nakita ng ama yung puso ng kanyang anak, yung panunumbaling ng kanyang anak sa ama. Nakita niya, nataos sa puso. Kaya, nung oras na yun, mga minamahal ng mga kapatid, ipinaghanda niya ng mga pinatabang huya yung kanyang mahal na anak. Dahil ang sabi niya, ang aking mahal na anak, patay na, subalit muling nabuhay. Nawala siya, subalit muling bumalik. Kaya ipinaghanda niya. Pero kung ituloy natin ang basa niya, mga minamahal, yung kanyang kapatid ng panganay, nainggit yan, nainggit sa kanya. Subalit ang kagandahan dito, mga minamahal kong mga kapatid, bagamat siya ay nadapa, bagamat siya ay nalihis, itong alimughang anak ay nanumbalik at itinama niya yung kanyang pagkakamali. Nagkasala siya sa langit, nagkasala siya sa kanyang ama, bumalik siya sa kanyang ama, nanumbalik siya, pinagsisihan niya yung kanyang maling ginawa. Pinagpala siya mga oras na yun. Amen? Pagkat doon sa lugar, mga minamahal, na kanyang pinuntahan, mamamatay na siya sa gutom eh. Doon niya naisip yung hirap sa buhay natin Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid. Ganon-ganon sa ating mga mananampalataya. Na minsan ayaw natin na may pastor na sumasaway sa atin. Nasasaktan tayo kapag tayo sinasaway ng ating pastor. Minsan nagsasawa na tayong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, narinig nyo yung kasaysayan ng alimughang anak. Hindi pala masaya ang malayo sa kanyang ama. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pala masaya yung ikaw ay mamuhay sa iyong sariling kalooban na labag sa kalooban ng kanyang ama. Ganon din sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Tanungin natin ang ating sarili. Pag tayo ba ay nakagawa ng kasalanan, masaya ba tayo? Pag tayo ba ay nagkamali, masaya ba tayo? Yung tayo ay nalihis, masaya ba tayo? Dahil nakikita natin dito, mga minamahal kong mga kapatid, na ang isang taong nalihis, isang taong lumayo, hindi siya naging masaya. Siya ay nalumbalik sa kanyang ama. Ganun-ganun sa ating pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid, na minsan nasasaktan tayo sa salita ng Diyos. Ayaw natin na tayo itinutuwid. Nakakala natin masaya tayo kapag walang pastor na magsasaway sa atin. Masaya tayo kapag hindi tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero mali ang lahat ng yan, mga minamahal. Dahil ang larawan ng isang taong lumayo sa Diyos, magulo ang buhay niya. Ang isang taong lumayo sa ating mahal na Panginoon, walang kagalakan sa kanyang puso. Dahil ang totoong kagalakan ay nasa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kagalakan na ating hinahanap ay sa ating Panginoon. Dito lamang natin matatagpuan sa gawain ng ating mabait na Diyos. Kaya mga minamahal
inyo ang panlulupaypay, dumanas pa kayo ng panghihina, minsan tayo nabitisod, minsan tayo nadarapa. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, mga mahal. Dahil lahat ng tao ay dumaraan dyan. Miski ako dumaan dyan. Kahit kaming mga ngaran, dumaraan din dyan, na minsan kami nanlalamig, nanghihina. Pero salamat dahil andyan ang kamay ng Diyos na muli tayong ibinabangon sa ating pagkakamali. Andyan ang kamay ng Diyos na tayo itayo sa ating pagkadapa. Isa lang po ang masasabi ko sa inyo, mga minamahal, kung ito'y dinanas ninyo, kinakailangan po natin bumangon. Kinakailangan po natin ibalik natin yung mainit na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man yung ating unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon na punong-puno ng kagalakan, ito yung ibalik natin. Ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tulad ng kalimutan ng anak, tanggalin natin yung ating pride, mga minamahal. Dahil nakikita ng Diyos ang bawat sandali. Alam ng Diyos kung bakit ka natapa. Alam din ng Diyos, mga kapatid, na ikaw ay nagsisikap para ikaw ay bumangon. Kaya, sa mga oras na ito, mga minamahal, bago ko po tapusin ito, mga minamahal kong mga kapatid, nais ko po sabihin sa inyo yung patotoo nung isa pong sister na taga Jesus Mary Crusade, na siya po, mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila ng kanyang karamdaman, siya po ay dapang-dapa. Nawala na siya ng gana sa kanyang buhay. Itong sister na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay may kanser sa utak. At ang sabi ng doktor sa kanya, 7 buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Subalit dahil may kaya ang kanyang tiyahin at doon siya nakatira, itong sister na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ay dinala doon sa ibang bansa upang humanap ng magagaling na doktor na gagamot sa sister na ito. Subalit kung ano ang sinabi ng doktor dito sa Pilipinas, ganon din ang sinabi ng doktor sa ibang bansa. 7 buwan na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Sa madaling salita, mga minamahal, bumalik sila ng Pilipinas, nabigo sila na mahanap ang kagalingan na kanilang hinahanap. At itong sister na ito, mga minamahal, dahil hindi niya matanggap na may cancer siya, hindi niya matanggap na meron po siyang taning ang kanyang buhay, 7 buwan na lang, hindi niya ito matanggap. Ang ginawa niya, pumunta siya sa bangin, tumalon. Nagpakamatay. At nang siya'y magising, mga minamahal mga kapatid, nandun siya sa ospital. Hindi po siya natuluyang mamatay dahil may tamo na nakakuha sa kanya. Subalit sa pangalawang pagkakataon, mga minamahal mga kapatid, tumalon na naman siya sa bangin. Ganun pa rin po, nagising siya, nasa ospital. Ang ginawa ng sister na ito, mga minamahal mga kapatid, walang-walang na siyang pag-asa sa kanyang buhay. Uminom siya ng lason. Pag inom niya ng lason, mga minamahal, pag-gising niya, nasa ospital na naman siya. May layunin pala ng Diyos sa kanyang buhay, kaya hindi siya namamatay. At itong sister na ito, mga minamahal mga kapatid, sabi niya, para wala nang makakuha sa akin, wala nang makakita sa akin. Nakita niya habang siya naglalakad, may napakalalim na impurnal, madilim ang loob. Doon siya tatalon, araw ng linggo. Subalit itong sister na ito ay pinagpalang ng mga Panginoon. Nadaanan siya ng isang kapatiran, mga minamahal kong mga kapatid, na sa lugar na yun na gusto niya tumalon sa loob ng impurnal para doon siya magpakamatay. Nadaanan siya ng isang kapatiran papunta sa gawain. At siya ay binahaginan ng salita ng ating pinakamamahal. Sa madaling salita, mga minamahal ng mga kapatid, yung sister nagkaroon ng kagalatan sa kanyang puso. Nagkaroon ng pag-asa yung sister na ito.
sumama siya doon sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nang siya sumama doon, mga minamahal, umuwi siya puno-puno ng kagalakan. Nakalimutan niya na siya may kanser. Nakalimutan niya na 7 buwan na lang mamamatay na siya. Bagko sa kanyang nararamdaman, puno-puno siya ng kagalakan sa kanyang puso. Lumipas ang 7 buwan, mga minamahal kong mga kapatid. Napansin niya sa kanyang sarili. Yung kanyang buhok na nakakalbo, unti-unting pinahaba ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kanyang katawan na halos putol balat na lang, unti-unting pinalik ng mahal ng Panginoon yung kanyang magandang pangangatawan. At siya nagpakailit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakalimutan niya na siya may sakit. Lumipas ang 1 taon, mga minamahal kong mga kapatid, ang sister na ito ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nalampasan niya, mga minamahal, yung 7 buwan na talik ng doktor. Sa doktor, mga minamahal mga kapatid, may hangganan ang kakayahan nila. Subalit ang Diyos, walang hangganan ang kakayahan ng Diyos. May talik na ang buhay ng sister. Sabi ng doktor, pero sabi ng Diyos, hahaba pa ang buhay ng sister. Kaya sa madaling salita, mga minamahal ko mga kapatid, yung sister na ito nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-aayuno siya sa kanilang bahay, nagpupuri siya, nakikita ng kanyang tiyahin, mga minamahal. Dito na nagka-problema. Ang sabi ng tiyahin, ba't ganito yung pamangkin ko? Awit ng awit. Umiiyak, hindi kumakain. Parang nasisira na yata ng ulo. Yun ang tingin ng kanyang tiyahin dahil sanlibutan. Sa madaling salita, mga minamahal yung sister, patuloy lang ang kanyang ginagawa. Nagpakainit siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit galing siya sa banal na gawain ng Diyos, pag-uwi niya sa kanilang tahanan, ginagawa ng kanyang tiyahin, mga minamahal, ang itinitirang pagkain sa sister na ito, panis na pagkain. Dahil gusto ng kanyang tiyahin na matauhan itong sister na ito. Sa kabilang ng lahat, mga minamahal ng mga kapatid, galing siya sa pagsamba, pagod siya, gutom na gutom siya. Hinuhugasan niya yung panis na pagkain. At ang kanyang sinasabi, mahal na Panginoon, ikaw ang nagbigay ng kahulugan ng buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko. Ang buhay ko dati walang pag-asa, binigyan mo ito ng pag-asa. Mahal na Panginoon, hindi ito ang makapagpapahiwalay sa akin sa paglilingkod ko sa iyo. Yun ang sinasabi ng sister na ito. At lumipas pa ang ilang araw, mga minamahal kong mga kapatid, kapag dumadalo sa gawain ng sister na ito, hindi binibigyan ng pamasahin ng kanyang tiyahin. Alam niyo yung ginagawa ng sister? Naglalakad siya. Ang sabi niya, kahit anong mangyari, anuman ang maging kaganapan, dadalo ako sa gawain ng ating mabait na Diyos. Pupunta ako para sambahin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naglalakad siya, mga minamahal, papunta sa gawain. Nagpatuloy siya, mag-inig siya naglilingkod sa mga Panginoon. Pagbalik niya, mga minamahal, sarado na ang pintuan ng kanilang bahay. Pinagsama na siya ng kanyang tiyahin. Ang ginawa ng sister, mga minamahal, doon siya natulog sa pintuan sa labas. Sa kabila ng matinding lamok, mga minamahal, sa kabila ng lamig na kanyang nararamdaman, isa lang ang kanyang sinasabi sa ating mabait na Diyos. Mahal na Panginoon, hindi ito ang makapaghihiwalay sa akin sa paglilingkod ko sa iyo. Kaya kinumagahan, mga minamahal kong mga kapatid, pagbukas ng pintuan ng kanyang tiyahin, pinapasok ang sister. Ginawa ng tiyahin para nakakuha. Ikinulong sa bodega. Ilang araw siyang nakakulong sa bodega, mga minamahal kong mga kapatid, at nung siyang pagbuksan, ipinagluto siya ng kanyang tiyahin ng masarap na pagkain. Dahil doon sa loob ng bodega, hindi ito pinakain ng kanyang tiyahin. Gutom na gutom ang sister na ito, mga minamahal. At ng araw na yun, araw ng gawain para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung buksan na yung bodega, mga minamahal, ang dami pong
pagkain na nakahanda para sa sister nito. Inisip po ng kanyang tiyahin, baka sa ganung paraan, magbago yung kanyang pamangkin. Pero sa kabila ng lahat, mga minamahal kong mga kapatid, yung gutom na nararamdaman ng sister na ito, yung hirap na dinanas niya sa loob ng budiga, nang pagbuksan siya ng pinto ng kanyang tiyahin, sa halip na siya kumain, mga minamahal kong mga kapatid, dali-dali po siyang pumunta sa CR at naligo, nagbihis po siya, mga minamahal kong mga kapatid, at pagkatapos niyang magbihis, tumakbo siya papuntungo sa gawain ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Hindi niya inisip yung kanyang gutom na nararamdaman ng minamahal kong mga kapatid. Ang inisip niya, mapuri niya ang Diyos. Masamba niya ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa sa kanyang buhay. Gusto niyang paglikuran ng kanyang mahal ng Panginoon, ang ating mabait na Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang maganap, maglilingkod ako sa Panginoon, sabi ng sister na ito. Ngayon ng mga oras na yung mga minamahal, pag-uwi na naman niya, doon na naman nagkaroon ng problema. Pinalayas na siya ng kanyang tiyahin sa kanilang tahanan. At nang siya pinalayas, mga minamahal ng mga kapatid, siya naglakad sa kabila ng matinding sikat ng araw, sa kabila ng siya nagugutom sa kanyang panghihina, hirap na kanyang dinaranas sa kanyang paglalakad. Isa lang ang kanyang sinasabi, mga minamahal. Mahal ng Panginoon, hindi ito makapaghihiwalay sa atin sa paglilingkod ko sa iyo. At nang siya'y mapagod, mga minamahal ng mga kapatid, dahil sa matinding gutom, nakakita siya ng isang malaking puno sa tapat ng isang malaking bahay. Doon nagpahinga ang sister na ito. Ang sister na ito madumi na. Parang lang yung nakikita natin dyan ang taong grasa. Ang gano'n na dahil wala na siyang ligo-ligo. Ilang araw na siyang lumalakad-lakad ng sa lansangan. Sa madaling salita, ang sister na ito gutom na gutom. Madungis, madumi, mabaho. At siya nakatulog mga minamahal habang siya nagpapahinga doon sa may puno. At habang siya natutulog mga minamahal doon pala sa loob ng malaking bahay na yun, doon rin siya pagpapalain ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Lumabas yung katulong mga minamahal doon sa malaking bahay, nagtapo ng basura. Nakita niya yung sister na madumi, mabaho. Nakita nung katulong mga minamahal ng mga kapatid na yung sister nagliliwanag. Yung sister nagniningning. Sa madaling salita mga minamahal ng mga kapatid, pinulungan ng katulong yung isang sister na madumi at mabaho na nandun sa ilalim ng puno na namamahinga. Binalas niya doon sa loob ng tahanan. Doon pala mga minamahal kong mga kapatid, sa loob ng tahanan, yung pinakamay-ari ng bahay, may malubhang karamdaman. Hindi na ito makatayo mga minamahal. At doon na lang siya sa kanyang higaan. Doon na niya ginagawa ang lahat sa higaan dahil sa matinding karamdaman. Kalooban pa na ng mahal ng Panginoon. Kahit may nangyari masama sa buhay mo, may layo rin ang Diyos. Okay? Dahil dito mga minamahal, makikita natin sa sister na ito, na sa kabila ng lahat, hindi niya isinuko ang pananampalataya niya sa ating mahal ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang hirap na dinanas, hindi niya isinuko ang paglilingkod sa ating mahal ng Panginoon. Nang siya papasok doon sa malaking bahay, mga minamahal, ikwininto niya yung kasaysayan niya doon sa matanda na may sakit na hindi na makabangon. At habang kwento niya ito mga minamahal kong mga kapatid, habang siya nagpapatotoo ng kabutihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon, yung matanda na hindi nakakaupo ay unti-unti umupo sa kanyang higaan. At nang ito mga minamahal ay pinatanggap niya sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Nang ito mga minamahal ay may nanalangin siya, sinaway niya yung karamdaman ng matandang ito. Yung matanda na hindi nakakatayo, unti-unti po ito mga minamahal ng mga kapatid na tumayo, at ito ay naglakad, pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoon ng matanda. Hallelujah! Kaya mga minamahal ng mga kapatid sa paglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi po ng Galatia 6:9,
na huwag lang po tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan tayo magsisipag-ani. Itong sister na ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila ng lahat, sa kabila ng gutom na kanyang dinanas, hindi siya napagod sa paggawa ng mabuti. Ngayon pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan siya ng matanda ng isang bahay na matitirhan, malayang nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon ng sister na ito. At yung matanda ay naging bunga niya sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala ang kapatid natin ito, mga minamahal. Doon binigyan siya ng tahanan, libre lahat. Hindi siya mangungukli mas kanyang pangangailangan. Malaya siyang nakakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon kasama ang matanda. Kaya makikita natin, mga minamahal ko mga kapatid, na kapag hindi tayo napagod sa paggawa ng mabuti, may tamang panahon, may tamang oras na tayo mag-aani, may tamang panahon na tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ang nangyari sa sister na ito. Kaya ng mga oras na yung mga minamahal, yung sister pinasok ng matanda sa isang kumpanya para magkaroon ng trabaho. Palagpakan po muna natin ang ating pinamahal. Yung buhay at malakas na palakpak para sa ating pinamahal. Nang malipasok mga minamahal mga kapatid sa isang kumpanya ng sister na ito, yung kumpanya na ito'y palubog na, pabagsak na yung kumpanyang ito. Subalit nang maipasok itong mahal na kapatid na ito, itong sister na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kumpanyang pabagsak ay ibinawon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita natin mga minamahal kong mga kapatid, nakatapuntahan ng sister, pinagpapalang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya nagreklamo sa mahal na Panginoon. Bagkos ang lagi niya sinasabi, sa kabila ng kahirapan kanyang dinanas, mahal na Panginoon, hindi ito ang makapaghihiwalay sa akin sa pagkilulog ko sa iyo. Kaya nakita ng Diyos ang ginagawa ng mahal na kapatid nito, na hindi siya napagod sa paggawa ng mabuti, siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sister na ito, mga minamahal, nang umangat na ang kumpanya, muling lumago itong kumpanya na kanyang pinasukan, binigyan siya ng parangal. Pinarangalan po siya, mga minamahal ng mga kapatid, ng mga nangunguna sa kumpanya. At isang tao na lang po ang hinihintay, mga minamahal, para ibigay yung parangal sa kanya. Yung tao na pinakamay-ari ng kumpanya na ito, hinihintay. At nang dumating ay isang sasakyan, mga minamahal, napakagandang sasakyan, nakita niya yung bumababa doon sa sasakyan, yung pala yung kanyang tiyahin na nagtakwil sa kanya. Nakita niya yung kanyang tiyahin na nagtakwil sa kanya. At nakita ng tiyahin na yung parang kanyang paparangalan na yung kanyang pamangkin na kanyang itinakwil. Kaya ng mga oras na yun, mga minamahal kong mga kapatid, yung kanyang pamangkin minahal ng kanyang tiyahin. Pinayaman itong sister nito. Pinagaling sa kanyang karamdaman, gumanda ang kanyang buhay. Kaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, ang mabisang paraan ng pagbangon kung ikaw ay nadarapa, dapat alamin po natin yan, mga minamahal. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Ito po, mga minamahal, yung mga mabibisang paraan para mapaglabanan natin yung paglalamig, paglulupay-pay, paghihina. Basahin po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Malapit na po tayong magtapos. Aklat po ng Hebreo 12:2. At ihanda rin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, unang Tesalonica 5:18 at 5:17 ng unang Tesalonica. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that we set before him endured the cross, despising the shame,
and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. God bless po. Sakot po yung unang Thessalonians 5:18. Hebreo. Sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 12, talata po ay 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis sa krus, na walang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito, mga minamahal kong mga kapatid, na masdan natin si Jesus na siyang nagpasakdal ng ating pananampalataya. Huwag mong tingnan ang kahinaan ng iyong kapwa, mga awit. Huwag mong tingnan ang kahinaan ng iyong kapatid sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating tingnan ang kahinaan ng mga mangangaral. Ang sabi ng banal na kasulatan, para hindi ka matapa, para hindi ka matisod, ang tingnan mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang tingnan mo ang ipinangako ng mga Panginoon. Ang langit na buhay na walang hanggan, na pangako ng Diyos. Huwag kang titingin sa tao. Ang tingnan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Thessalonica 5:18. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa unang aklat po ng unang Thessalonica, kabanatang 5, talatang 18. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung magpapasalamat ka lang sa Diyos kung kailan pinagpapalang ka. Magpapasalamat ka lang sa Diyos kapag may natanggap kang regalo. Pero yung masasamang bagay na nangyari sa buhay mo, ang sabi ng banal na kasulatan, sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinamahal ka ng prinsip. Huwag kang magagalit. Magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan ang Kristiyano kapag tinatamaan ang salita ng Diyos, nagagalit sa mga ngaral. Ang sabi ng banal na kasulatan na sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang kaganapan, anumang marinig, anumang makita, anumang iyong nararamdaman, pasalamatan mo ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Para hindi ka magdamdam, hindi ka man lamig, hindi ka man lupay-pay. Lahat ng nagaganap sa buhay mo, pasalamatan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Thessalonica 5:17. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 17. Pray without ceasing. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon sa Tagalog. Sa aklat po ng unang mga taga-Thessalonica, kabanata po ay 5, talata po ay 17. Magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Bigyan natin ng buhay at malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay at malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para kahit tayo hindi man lamig, hindi ka matisod, hindi ka mandapa, hindi ka malumpay-pay. Ang sabi ng banal na kasulatan, manalangin tayong walang patid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, masdan natin si Jesus. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Manalangin tayong walang patid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang pananalangin hindi lamang sa loob ng bahay sa bahay. Maaring sa ating tahanan, mga minamahal ng mga kapatid, bago tayo matulog, manalangin tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ang lahat ng bagay. Pagkagising, mga minamahal ng mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos. Huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Dahil ang pananalangin ng pagsamba sa Diyos, mga minamahal, isa sa pinakamabuting bagay sa ibabaw ng lupa na magagawa ng tao habang ikay nabubuhay. Wala nang hihigit pa na mabuting bagay yung ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakainit tayo sa paglilingkod sa mga Panginoon. Alisin natin yung galit sa ating puso. Kung may galit tayo sa ating puso, ito ang tamang oras. Ang sabi ng banal na kasulatan, talikuran mo yung kasalanan mo, manumbalik ka sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon na may buong katapatan. Dahil alam ng Diyos ang bawat sandali. Alam ng Diyos yung ikay nadarapa. At alam din ng Diyos ang bawat sandali na ikay nagsisikap na bumangon. Lahat ng yan, mga minamahal kong mga kapatid, ay hindi makakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagsisikap mo, yung pagsuporta mo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ito makakalimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May ganti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang minamahal ay nakasulat sa ating langit. Huwag na nating hintayin pa na ang galit ng Diyos ay dumating sa ibabaw ng lupa. Saka lamang tayo magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Narinig niyo yung patotoo na una. Ating pong beloved sister Bernadette. Yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal ko mga kapatid, dati po siyang mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Subalit dumating yung panghina, panlulupay-pay, hindi na po siya dumalo. Hindi nagkulang ang ating beloved pastor na si Panwa. Nagmatigas ang kanyang puso. Sinunod niya sarili niyang kagustuhan. Dumating ang galit ng mahal na Panginoon. At ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, kung kailan nasa ganyang kalagayan na tayo, saka lang tayo magpapakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang bata ka pa, habang malusog ka, habang wala kang karamdaman, paglingkuran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon ng buong katapatan. Huwag natin hintayin, mga minamahal ng mga kapatid, na tayo alipin na ng karamdaman. Huwag natin hintayin na tayo punong-puno na ng problema na hindi na natin masolusyonan. Saka lamang tayo magpapakainit sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Ngayon ang oras, ngayon ang panahon, mga minamahal kong mga kapatid. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa ating mabait na Diyos. Yung mainit na paglilingkod natin sa mahal ng Panginoon, ibalik natin, ipakita natin sa ating mahal ng Panginoon na walang mahalaga kundi ang Diyos. Hindi mahalaga ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupang ito. Ang mahalaga ang ating pinakamamahal ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ikay nagpatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik, maging tagapagmana ka ng langit, buhay ng mga tao. Yun ang tunay na pagpapalang, mga minamahal kong mga kapatid. Yung manahin ko ang langit at buhay ng mga tao. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa mga oras na ito, kung tayo ay nagarapat, bumangon tayo. Kung tayo natitiso, nang lalapit ng lumipay-pay, manumbalik tayo sa mga Panginoon. Tingnan natin si Jesus. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Manalangin tayo walang pati para hindi ka matapat, hindi ka matiso. Tumibay ka sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Pahalagahan mo yung mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan sa lugar na ito. Kaya nandulupay-pay ang ilan sa ating mga minamahal. Dahil kapag pinag-aaralan ng salita ng Diyos, hindi sila nakikinig. Binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Hindi nila alam na kapag ikay nakikinig ng salita ng Diyos, yung pananampalataya mo lalago at lalago, sisimul at tinatawag na pananampalataya sa Diyos. At kung paano natin paliwalain ang salita ng Diyos, ganoon din mawawala ang pananampalataya na nakitira sa ating puso. Amen? Kaya sa oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, kausapin natin ang Diyos. Manumbalik tayo sa ating mahal. Isuko natin sa mahal na Panginoon ang lahat. Mahal na Panginoon,
pinangamin kong ako'y makasalanan. Kaya sa oras na ito, pinutuwid ko ang aking pagkakamali. Sabihin natin sa mahal na Panginoon ang ating mga kasalanan na ating nagagawa. Kung meron ka pang nagagawa ng kasalanan na hindi mo kayang paglabanan, ang sabi ng banal na kasulatan, manalangin ka na walang pating. Ibabaan ka ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay kung ang mga mahal sa lahat ng mga baguhan, lumapit po tayo sa unahan, tagapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong ibang maswerteng tao sa oras na ito, kundi kayo, mga minamahal ng mga kapatid. Na kayo ay nandito para sumamba sa ating mahal na Panginoon. Andito ka para tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Kaya hindi sagaran sa inyo kaya kayo narito. Hindi dahil may nag-imbita sa inyo na pumunta kayo dito, kaya kayo narito. Hindi na ikaw yan, mga minamahal kong mga kapatid. Yan ay kagustuhan na ng ating pinakamamahal na Panginoon na ikay nandito. Dahil ang gusto ng ating mabait na Diyos, maging nakapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Umawi tayo sa Panginoon.
ninyo sa araw na ito. Napakaraming tao ang napapahamak oras-oras mga minamahal. Napapahamak sila na hindi nila nakilala ang mabait na Diyos. Subalit ikaw ngayon sa oras na ito, mga minamahal, nandito ka. Tinatanggap mo ang ating mabait na Diyos. Ang sabi ng mga Panginoon, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Subalit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Magiging anak ka lang ng ating pinakamamahal ng Panginoon kung tatanggapin mo ang mahal ng Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating mga Tuhan, sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Opo, mapagpalang ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Magamis mga pangalan mo, mga Panginoon. Naririnig po, mga Panginoon, ang mga pagduhan. Ang mga oras na ito, mga Panginoon, tinatanggap kita bilang Hari, Diyos ng aking buhay. Gawin niyo po akong isang tunay na anak sa mga oras na ito. At patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Pagpalain niyo po ako sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Patuloy po tayo manalangin para sa mga mga Diyos, mga Diyos na sa matamis at mga pangalan ng mga Panginoon, nakikita mo ang mga baguhan na tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Alam mo ang kanilang puso, mga Panginoon. Alam mo ang nilalaman ng kanilang puso. Alam mo kung ba't sila'y nandito, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, nawa hindi ito yung maging una at huli ng kanilang pagparito. Bagkus, mahal na Panginoon, mangusap ka sa kanila. Pagpalain niyo po sila, mahal na Panginoon, patawarin sa kanilang mga kasalanan. Alisin niyo po ang lahat ng gawa ng kaaway sa kanilang buhay sa matamis at ng pangalan ng Jesus. Hallelujah. Mga mahal, sa lahat po ng mga kapatid, patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin po natin sa ating mabait na Diyos at ating mga pangangailangan dito sa buong linggo na darating. Ang Diyos ay hindi maramo. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat daing ng kanyang mga anak. Kaya sa mga oras na ito, mahal, manalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, mapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at makapanang pangalan mo, mahal na Panginoon, kami pinarinig po sa ito ng harapan. Nagpapagumbaba, humihingi ng kapatawaran sa inyo man po kami na sumunod ng kasala. At sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, lutasin niyo po ang mga problema ng bawat isa sa aming nandito. Pagalingin niyo po ang kanilang karamdaman. Pagpalain niyo po ang kanilang hanap buhay at naman po ang kanilang pinagkakakitaan. Pagpalain niyo, mahal na Panginoon. At bigyan niyo po kami, mahal na Panginoon, ng malusog na pangangatawan. At patuloy niyo po kami pag-initin sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy niyo po, mahal na Panginoon, gabayan ang bawat isa sa amin na nagdirito. At patuloy niyo pong pagpalain ang iyong banal na gawain sa lugar na ito. Kung paano ka nagdala sa mga oras na ito ng maraming kaluluwa. Patuloy niyo po, mahal na Panginoon, magdala ng mga kaluluwa upang sama-sama ka namin purihin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, pagpalain niyo po ang gawain sa lugar na ito. Ito po ang aming samdalangin sa matamis at mga pangalan ng Jesus. Hallelujah. Patong mo natin ang ating kamay sa ating ulo, yung kaliwa kung saan po yung parte na meron tayong karamdaman. Manampalataya kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan niya, mga minamahal ko mga kapatid, ng iyong pananampalataya. Yung buong mong pananampalataya, mapapalayas ang karamdaman na yan. Sa matamis at mga pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, mga problema, panlalamig, panlulubaybay, sama-sama namin sinasaway, winawasak sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang lahat kayo magsabi ng malakas na praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. At tayo po ang mahalay sa samantalang makabalik sa ating mga kinatupuan. At ang pagkakataon ay binibigay ko para sa announcement. Sabi po kailangan sa Apple.